Lanao del Norte. Region 10 o Northern Mindanao. Capital, Tubod. Founded July 4, 1959. Area, 3,347 square kilometers. Population, 722,902. Sa buong 2024, puro sa Luzon ang nakover nating mga probinsya. Well, except Iloilo. And that will change in 2025. Dahil majority naman ng mga probinsya ay dito sa Mindanao. At magsisimula tayo sa Lanao del Norte. Ang lalawigan ay nasa northeastern side ng pangalawang pinakamalaking isla ng Pilipinas. Ito ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng Zamboanga Peninsula at Main Mindanao area. O kung katulad mo ako na lagi nai-imagine ang isla na parang isang kakaibang hayop, ang Lanao del Norte ang neck part nito. Kadikit ng lalawigan ang Zamboanga del Sur sa kanluran at ang kapatid na Lanao del Sur, weirdly enough, sa east side. Ang nasa northeast naman ay ang independent city na Iligan. Again, tulad ng iba nating na-cover before, ito ay dating kabilang sa lalawigan pero ngayon ihinawalay na at kabilang sa mga highly urbanized cities ng bansa. Ang Misamis Occidental ay muntik na ding madikitan ang lalawigan, kundi lang dahil dito sa makitid na Panguil Bay. Ang Panguil ay parte ng Greater Iligan Bay at ang anyong tubig sa timog ng probinsya ay ang Pagadian Bay naman. Ang lalawigan ay nahahati sa 22 na munisipalidad at wala pang syudad dito. Ang kabisera na Tubod ay nasa bandang gitna at may coastline sa Panguil Bay. Ang iba pang mga bayan mula timog ay Sultan Naga, Dimaporo, Nunungan, ang pinakamalaking bayan, Sapad, Kapatagan, Lala, ang pinakapopulado. In fact, ang Tubod ay ikalima lang sa listahan. Salvador, Baroy, Munay, Tangkal, Magsaysay, Kulambugan, Maigo, Pantauragat, Puna Piagapo, Bacolod, Kauswagan, Linamon, Matunggaw, ang list sa parehong land area at population size, Baloi, Pantar, at Tagoloan. For the most part, flat na probinsya ang Lanao del Norte. May mga maikling ranges lang dito sa south side at may kalat-kalat na maliliit na bundok at talampas sa gitna. Kung tutuusin mas mataas na bayan pa ang Iligan City. Dahil malaking bahagi ng lalawigan ay tabing dagat, maraming mga nabuong ilog dito. Ang pinaka-notable ay ang Agus River, na ang delta ay sakop ng Iligan at nadiretso pababa hanggang madaanan itong man-made na Baloi Lake. Iba pang ilog ng Lanao del Norte ay itong sa Maigo, Kulambugan, at itong mahabang ilog din ng Maranding. Walang sariling airport ang Lanao del Norte. Meron dati yung Iligan Baloi o Maria Cristina Airport, pero non-operational na ito ngayon. Kaya nagre-rely ang mga nag-air travel sa Lagindingan Airport sa Cagayan de Oro City. Sa mga biyaheng pandagat naman, mayroong mga ferry port sa Panguil Bay, ang Mocha Seaport sa Kulambugan at ang nasa Tubod. Sa land travel naman, ang main highway na Linamon-Zamboanga Road ay nadadaanan itong mga coastal towns sa norte, samantalang ang Asian Highway 26 o Daang Maharlika ay para naman sa timog. Ang Route 77 naman ay para sa mga manggagaling sa Lanao del Sur. Papasok ito sa Pantar, tapos Baloi hanggang makarating sa Iligan City. At nito lang September last year, binuksan na sa publiko ang Panguil Bay Bridge na nagkokonekta sa lalawigan at Misamis Occidental. Ito na rin ang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Ang Lanao ay nagmula sa salitang Maranao na Ranaw, meaning malaking anyong tubig na malinaw at kulay bughaw. Same word origin din ito sa Maguindanao at eventually ang itatawag sa buong isla ng Mindanao. Pero hindi ang Davao, aking paglilinaw, kaya wag maliligaw o mangangantyaw. Katulad ng sa last episode Laguna, na unang tawagin ng lawa bilang Lanao bago ang lupang napalibot dito. Napanatili ang pre-Spanish name dahil ang lugar ang ilan sa mga areas na bansa na may malakas ng Indo at Arabic culture bago dumating ang mga mananakop, which made it hard for them to penetrate. Sa katotohanan, ang mga Amerikano pa ang naka-establish ng mas matatag na relasyon sa mga taga dito.
At noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, tumulong sila sa pagpuksa ng pwersang Hapon sa Marawi City. Eventually, the two lanaws split apart sa bisa ng RA number 2228 na nilagdaan ni Carlos P. Garcia noong July 4, 1959. Sa South Lanao napunta ang Lawa at Marawi, samantalang sa norte naman ang Iligan. Pero panahon ni Marcos, yung tatay, nang formal na ihiwalay at maging independent city ang Iligan at inilipat ang kabisera ng Lanao del Norte sa Tubod. Through the years, tila nagkalayo ang magkapatid na Lanao in terms of religion. Ang Del Sur, na more than 90% na nakatira ay Muslim, piniling mapasama sa Autonomous Region of Muslim Mindanao noong 1989. At noong naitatag ang Bangsamoro ARMM, ang Norte ay pinili pa ring wag maihiwalay ang kanilang mga Muslim majority towns ng Nunungan, Tangkal, Hunay, Pantar, Baloi at Tagoloan sa bagong tayong rehiyon. Kaya magpahanggang ngayon ay kasama sa Northern Mindanao Region ang buong Lanao del Norte. Dala ng Visayan migration, kaya ang North Lanaoans ngayon ay slightly more Catholic at more Cebuano speakers. Halos 2/3 ng naninirahan ay Bisaya ang unang lingwahe at almost 50-50 naman ang hatian ng Katoliko at Muslim. May slight edge lang ang una by about 2%. Pero mayroon pa din namang mga minorities dito na nagmula sa original settlers na mga Maranao. At sa ilang parte ng probinsya ay naninirahan din ang ilang grupo na kinakonsidera ang kanilang pagkakakilanlan bilang Maguindanaons, Zamboangueños, Tausug o Bukidnon. Ilan sa mga notable North Lanaoans ay itong boksingerong si Marlon Tapales ng Tubod at ang mga basketballistang sina Generic Valoria at ang taga-Baroy na si Teddy Alfarero na nakapaglaro sa PBA noong 80s. Ang founding anniversary celebration ng probinsya ay simply named Araw ng Lanao del Norte. Nagsisimula ito syempre tuwing July 4 at isang linggong tatakbo at may iba't ibang aktibidad. Isa sa pinaka-inaabangan ay itong Sagayan Festival. Ang Sagayan ay ang war dance na nagmula sa epikong daranggen ng mga Maranao at Maguindanaon. Ayon sa kwento, si Datu Bantugan ay naglakbay upang mahanap ang kanyang kapatid na si Arcata Lawanen. At ang sayo na ito ang kanyang naging sandata panlaban sa mga kalaban. In terms of economy, masasabing slowly rising ang GDP ng Lanao del Norte matapos ang pandemya. In fact, nakarecover na sila to pre-pandemic status noong 2022. Ang nangungunang industriya dito ay mga service industry at transportation. Samantalang ang pagsasaka at pangingisda ay nasa steady decline ilang taon na din. Ganun pa man, pagdating sa kainan, hindi pa rin papahuli ang lalawigan. Isa sa mga local delicacies ay itong sinabawang bakang kung tawagin ay halang-halang. Pero mag-ingat lang dahil ang ibig sabihin ng pangalan nito ay anghang-anghang, so baka 2 times din ang init. Siyempre, meron din silang kakanin. Ang pinaka-common na version ay tinatawag na dodol na kilala din sa Ilocandia. Madaling mahanap ang merienda dahil madalas itong mga nakasabit sa tindahan at may mga makukulay na balot. Ito ang carb of choice na kinakain ng mga Muslim tuwing Ramadan. At sa bayan ng Lala ay may panaderyang bukas na noon pang 1960 at ang orihinal na pugon pa rin daw ang gamit nila ngayon sa paggawa ng kanilang espesyal na ensaymada. Para naman sa wonders ng probinsya, umpisahan natin dito sa pinaka-notable na anyong lupa, ang Mount Inayawan, na ang peak ay sakop ng Nunungan. Ipinroklama itong isang natural park noong 2007 para ingatan ang mga dwellers sa kagubatan tulad ng Philippine Deer, Mindanao Hornbill at Mindanao Flying Squirrel. At napasama na din ito sa listahan ng ASEAN Heritage Parks noon lang 2023. Another notable mountain ay itong Bukas sa may bayan ng Kulambugan. Ito ang unang bubungad sa iyo pag natawid sa Panggil Bay. Sa mga anyong tubig, nandyan ang lawa ng Nunungan na kabilang din doon sa ASEAN Heritage Parks at La Libertad ng Kapatagan. Sa mga talon, nandyan naman ang Cathedral Falls sa Kapatagan din, Tinago Falls ng Linamon, pati na ang Pagayawan sa may bayan ng Bacolod. At syempre, mga dalampasigan. Ang pinakasikat siguro ay itong Picalawag Beach sa may Sultan Naga, Dimaporo. Sa mga man-made wonders ay huwag ding palalagpasin itong Mindanao Civic Center sa Cabecera. Perfect itong pagganapan ng mga sporting events dahil sa malaking gymnasium dito at may hotel din sa di kalayuan.
Sa kauswagan ay matatagpuan naman itong tinaguriang longest boardwalk sa buong isla. Meron itong train ride, skybike at mini Ferris wheel, carousel at iba pang mga rides para sa mga chikiting. At worth mentioning din ang arkitektura ng kanilang provincial capital. Dahil sa pagkakahiwalay ng landas ng dalawang lanaw at ang Iligan ay may sarili ng pagkakakilanlan, unang aakalaing na pag-iiwanan ang Lanao del Norte. Pero talagang minsan, change is a good thing. Sa mga pagbabagong ito, ay pwedeng maging senyalis din ng panibagong alon para sa ikauunlad ng probinsya. Now you know Lanao del Norte. Susunod, Lanao del Sur.